Magandang araw sa lahat. Ako po si Jose Restor. Alam niyo, dati po ako sundalo. Bago ako lumabas sa serbisyo, nag-put up muna ako. Talaga na pagdating ng araw, hindi ako mahihirapan. Kasi bago darating yung pension, 3 taon muna. So, meron na akong konting negosyo bago ako lumabas. Siyempre sa kasamaang palad, hindi meron minsan na yung magandang takbo ng negosyo, minsan hindi natin ma-predict, kumbaga, na minsan kikita, minsan hindi. Dumating si pandemic. Pagdating ni pandemic, talagang halos buong mundo na tinamaan ito. Isa na ako doon. Yung tindahan ko ng agribet, talagang laking epekto. Tsaka, meron din akong babuyan na dahil din ni pandemic, tinamaan din. Oo, tinamaan. Mantakin nyo na namatayan ako ng baboy na kulang-kulang 50. So, malaking pera yun. Kumbaga sa akin, malaking pera yun. Nung kasagsagan ng pandemic, tumama pa yung bagyo. Si Audit. Malakas yung bagyo na nasira lahat. Tinamaan yung paninda ko, tinamaan yung baboyan ko. Then, yung mga baboy ko, lutangan yun naglutangan. Ngayon na, 3 baha tumama sa amin. 3 baha. Apektado pa rin yung negosyo ko. Related lahat halos. Then, tumama yung last na sako na, yung ESF. Doon ako namatayan ng 43 na baboy. Then, that time, dumating sa akin si Welllife. Dala ni Mrs., pinakilala sa akin. Pero nung una talaga, kasi sundalo nga ako, hindi ko ma-appreciate kung ano ba talaga si Welllife sa buhay ko. Una, sundalo ako. Wala akong alam in terms of networking or ganung klaseng business. Di sabi ko, wala yan. Sige lang, tuloy mo lang. Sa akin, ito yung napili kong negosyo. Kahit doon sa mga sakuna na dumating, hindi ako sumuko. Tinuloy ko lang, nagkakautang, lumaki. Wala lang, okay lang sa akin yun. Kasi meron na akong pensyon. Okay lang yun. Di, lumating sa punto talaga na halos ba, apektado na talaga yung in terms of financial. Nung pinakilala talaga sa akin, ininsist sa akin si Welllife, sabi ko, ano ba talagang meron ni Welllife? Unang-una talaga hindi ko ma-appreciate. Kayo nga ganun. Kasi wala sa akin. Kumbaga hindi in line. Di pinakita na sa akin kung gaano kaganda yung product. Doon nagsimula. Pero hindi pa ganun kalaki. Dinandahan kong kinonvince niya ako na mag mobile stockist. So that time, meron pa akong kunting pera. Nag-sign up ako bilang isang mobile stockist. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi ganun kasimple. Kailangan pala kung effort na talagang mag-effort ka bago mo makuha yung ibig mong kunin o mapagtagumpayan ng isang bagay. Hindi nga inline sa akin. Kasi una, wala akong training, wala akong ganung training. Sige lang, tuloy lang. Sabi ko, doon sa Leyte, kasi sa Leyte man ako, wala mang sign up. Yung sign up sa akin, yung mga kamag-anak ko na walang duplication. Kumbaga, walang duplication. Wala talaga. Di naisip ko, punta kaya akong Samar. Kasi doon ako nagretiro, may bahay ako roon, hindi ako mahirapan. Yung mga katrabaho ko doon, katropa, mga kainuman ko dati, nung nasa servisyo pa ako, pwede kong mai-share sa kanila, pwede kong maipakilala sa kanila si Welllife kung gaano kaganda yung product natin. Hindi rin pala ganun. Nagdadalawang isip ako kasi unang-una nga sundalo ako, brusko ako sundalo ako. Nahiya ako. Sa madaling sabi, nahiya akong ipakilala si Welllife. Kasi nga, sabon lang si Welllife. Sabon lang daw si Welllife. Maraming nagsabi sa akin na, bakit mo ibuhos yung panahon mo dyan, na samantalang meron ka namang pensyon. Nung una, hindi ko inintindi yun. Basta tinuloy ko lang. Hanggang sa nagkaroon ako ng konting guide through sa training ni Sir Opris, natuto ako ng konti kung paano i-handle. Then, una, challenges. Na-challenge ako doon sa mga kasamahan ko na magsabi sa akin na sabon-sabon lang yan Wala kang dyan. Punta tayo, alis tayo. Oo. Dumating sa punto, nag-apply akong Qatar. Tapos ng interview namin, very confident ako na ma-hire kasi nga doon sa skill ko. Aside sa meron pa akong other na wala sa iba. So, very confident sa sarili ko. Nagkataon na meron na pala akong edad. Yun ang hindi ko naisip. So, hindi ako na-hired. So, balik ako dito sa Sama. Sa kunting kaalaman ko ni Welllife, through sa mga mentor, sa mga training na nasalihan ko sa Wellboom,
unti-unti kong nakilala si Wildlife. Hanggang sa dumating sa punto na para bang malaking puwang na siya sa puso ko na gusto kong i-share sa kanila, ipakilala ko sa kanila na dito ni Wildlife, hindi lang pera pala ang kailangan. Dito ni Wildlife, magkaroon ka ng ibang pamilya. Ibang pamilya in terms of yung katulad sa inyo, sa atin lahat. Para tayong isang pamilya. Doon ko nakita na hindi lang pala ganun si Wildlife. Then, nag-build up. Hindi ko nga sukat akalain na pagdating ko ng summer, ma-open ko pala. Kasi si Sir Alan mismo, na-open lang nila yung Kalbayog. So doon ako nagsimula talaga na ganun pala yun. Then, parang nabuhayan ako ng loob kasi nga sa kunting kaalaman ko ni Wildlife, na ipakilala ko siya. Naipakilala ko siya doon sa mga kasamahan ko na meron akong confidence sa sarili ko. Kaya ko nang sagutin kung meron mang mga katanungan, naabot sa isipan ko through training. Oo. Kasi kung hindi nangyari yung mga training na sinalihan, particular sa Wellboom, kung ano man, wala talaga, blanco ako doon. Kaya napakalaking bagay sa akin yung training na kinandak. At saka yung pagtuturo nila, paggabay, pag-motivate, lahat. Napakalaking bagay yun. No? Then kaya laking pasalamat ko, Sir Opre, Sir Alan, na wala silang sawa sa pagsuporta. Na hanggang ngayon, mas lalo kong nakilala si Wildlife. Plus, laking pasalamat ko ni Wildlife din, through our CEO, na binigyan niya ako ng pagkakataon na yung effort ko pala mula late hanggang summer, akala ko ako lang. Yun pala, nakikita pala nila yun. Without my knowledge. Kaya nagtaka na lang ako na isang araw, kinausap ako, nag-send sila sa akin ng message na gano'n pala yun. Oo, sino ba ako? Ano ba ako? Na nagtiwala sila sa akin ng gano'n. Isa lang akong sundalo na gano'n lang. Oo, di ba? So, napakalaking bagay, nagpasalamat ako. Kaya, sa akin, in return, inigihan ko at dadagdagan ko pa yung effort ko na lalong makilala si Wildlife doon sa, hindi lang sa area na ginagalawan ko ngayon, sa buong Kapuluan mismo, as a whole, kung saan man ako inilagay na i-assess yung mga dealers na build up at saka yung mga nauna pa sa akin. Kailangan pa rin dagdagan kung ano man yung nalalaman ko, kunting nalalaman ko sa pagpalaganap ni Wildlife, pagpapakilala ni Wildlife through sa mga susunod pa ng mga training, particular doon sa WTA natin. Marami, ma'am. Una, bukod sa nag-focus ako ni Wildlife, yung negosyo ko dati, tinigil ko. Kasi napakalaki yung pera na nawala sa akin. Hindi lang 100,000, hindi lang kalahating milyon. Halos 3 milyon ang nawala sa akin doon sa negosyo na yun. Nagkabaon-baon ako sa utang dahil doon. Kaya yun, ngayon, unti-unting babangon. Unti-unting babangon through ni Wildlife. Alam kong malampasan ko yun, mapagtagumpayan ko yun. Kasi kung wala si Wildlife, parang dito ako ngayon humuhugot ng lakas through my wife. Kasi kasama ko siya palagi sa lahat ng mga ginagawa ko. Parang meron akong staff at the same time. Yun, napakalaking bagay yun. Kaya sisikapin ko po na talagang mag-double effort ako para lang ma-achieve ko yung gusto kong abutin. Kasi gusto ko talagang ipaabot doon sa mga kasamahan ko na hindi naniniwala ni Wildlife kung ano ba talaga si Wildlife. Hindi lang in terms nga na magandang magandang produkto, kundi dito talaga may naghihintay na maliwanag na buhay. Maraming salamat po. Ako po si Jose Restor, ulitin ko, isang dating sundalo. Thank you po.